May iba, relationship based on based on convenience. Ito yung nire-represent ng stick house or yari sa stick na bahay. Ano po? Ito yung, ay, okay itong mapangasawa ko to. Makakatulong ko to. Etong mapapangasawa ko, medyo mapapakinabangan ko to. Kung mahirap ako at mayaman siya, wow, may maibibigay na pera sa akin to. Yung parang ganon, give and take. Eh what if kung wala na kayang ibigay ang iyong kapartner, na-stroke, nagkaroon ng sakit, wala na pwedeng itulong sa iyo, hiwalayan na ba yon? Tapos na ba yon? Kaya ba natin minamahal ang tao dahil may pwedeng ibigay sa atin? So, kung based on convenience po, medyo malabo po yan. Alam niyo po, sa marriage conference na inatin natin, ang lagi nilang tinuturo yung we need to keep pursuing our spouse. Kailangan lagi mo siyang sinusuyo. Pag sinusuyo mo, ikaw ba, siya ba nagbibigay o ikaw? Siyempre po yung nanunuyo. At imagine nyo po kung ang relationship is based on pursuing po, yung pagbibigay, patuloy pa rin na paglilingkod, at paggalang, pagrespeto sa ating minamahal, ang laking bagay po yun. Pero yung asawa mo nawala ng trabaho, nung ganda-ganda ng posisyon, sobrang love mo siya. Nung natanggal sa trabaho, hindi mo na rin siya mahal. Ganon, baka trabaho ang pinakasalan mo. Hindi po yun talagang, sabi natin po, siya, Kaya po, hindi rin po ito magtatagal, Nawawasak din po yung ganitong bagay. But number 3 is this, ito ang maganda. Relationships based on character. Sabi niya natin lahat, character. The stone house symbolized relationship based on character po, faithfulness. Imagine, if faithfulness naroon po sa relationship na yun, loyalty, selflessness, sacrifice, humility, forgiveness. Grabe ho yun. Alam nyo, hindi siya nagsasabing, I love you because you are likable. I love you because you are useful. O, may nagsabi na ba nito? Ewan ko lang, narinig nyo na ba to? I love you because I am a loving person. Mahal kita kasi mapagmahal ako. Parang tingnan natin, parang self, yata yun pagbubuhat. Pero in reality, Oo nga, kung sinabi sa iyo ng taon to, alam mo, mahal kita kasi mapagmahal ako. Huwag naman ganito, isa ka sa maraming minamahal ko. Baka sapakin ka niya. Ang sasabi lang natin is, oo nga, ang sarap, kung meron kang mga katuluyan, at ang inam, kung yung taong alam mong mapagmahal, na-develop ang pag-ibig niya sa Diyos, ang taong yon ay mapagmahal sa magulang, at kapag nagtrabaho, may pagmamahal sa trabaho niya, at responsable, hindi kaya kung ang base talaga ng pag-ibigan natin ay based especially on God's character, ang laking bagay po niyan, okay? So again mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa atin is not based on our physical attraction. Based not on, sabi nga natin po, kung anong kaya nating ibigay, but on His very own character that God is love. God is faithful. God is good. So, kung ang base po ng ating pag-ibig at ating relationship po ay katulad ng character po sa Panginoon, ang character pong yan ang magtatagal ho na pagsasama. Alam niyo po, doon sa Croatia, ang hirap lang banggitin ng pangalan nito, Siroki Brijeg. Siroki Brijeg in Croatia. Alam niyo po ba, sabi, ang population lang din po doon ng tao na yon, 13,000. Ano ang kakaiba sa lugar na yon, sa Croatia o sa maliit na town na yon? Walang record ng divorce. Wala po ni isa nag-file ng divorce, wala raw po magkahiwalay. Grabe, meron pala noon. Yung pala, puro lalaki na roon. Puro pala babae na. Hindi ho, talagang magkahalo po, Pero ito yung kwento. Doon daw, pag may kinakasal yung minister, pastor, o pare, parang ganun po, Ganito raw po yung sa kasal ceremony pa lang. Ano yung sinasabi pagkatapos ng kasal, ng ceremony? And now, the end is near. Ano ba? and now you may kiss the bride. Doon daw sa Croatia, iba. And now you may kiss
the groom. Di ba? Binaliktad lang. And now, you may kiss the cross. You may kiss the cross. Hindi kakasal yun? Hindi kaya encounter yon? Kasi may cross eh. Ano po? Ito rin yung totoong kwento. Sa seremonya daw, itong kompletong kwento habang naglalakad daw po yung si babae at si lalaki ikakasal, may hawak na sila na cross. All throughout ng ceremony, may hawak po silang cross. At doon ini-explain ng minister yung power ng relationship na nakasandig sa Diyos. At yung cross daw na iyon, yun nga po, pagkatapos sabihin ng babae at lalaki, ano po, yung kanilang sumpaan, ano po, yung kanilang pangako sa isa't isa, doon daw po, you may now kiss the cross. At yung cross daw po na yon, ilalagay po nila sa bahay nila, sa room, sa maliit na altar. Yung cross daw na yon ay magpapaalala kapag may magandang mangyayari sa kanila o nangyayari sa kanila, sabay-sabay daw sila magpapasalamat yung mag-asawang yon sa Panginoon. Pagkatapos, kung may problema naman, pareho silang luluhod sa altar na yon at hihingi sila ng tulong sa Diyos. At eto pa, pag nag-away ang mag-asawang yon, titingin din sila sa cross, nalarawan na ang Diyos, nagpapatawad, umuunawa, umiintindi. Kaya no wonder po, pwede ho talaga sa lugar na yon, kung ang practice po nila ay naroon ang mataas na pagpapahalaga sa kanilang pagtitiwala at pananalig sa Panginoon, dahil ang isang mag-asawa po o any relationship na built po sa pagtitiwala sa Diyos, anumang laki ng bagyo at unos, katulad ng natayo sa bahay sa batuhan, tatayo po yon dahil ang Diyos ang tumutulong sa kanila. Amen po ba tayo doon? Malakas nga ang palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Okay. So alam nyo po, example din po ito Wag naman sana, wag nyo na pong gagawin po ito Halimbawa, nagpunta ka sa fortune teller po or manghuhula. Sinabi nung manghuhula, alam mo, 15 years from now, lolokohin ka ng asawa mo. Ano maramdaman nyo ho? Manghuhula nga siyempre hula lang yun Ano ho? Kung ikaw naman naniwala, pagdating mo sa bahay, inaway mo yung asawa. Ay, ikaw talaga, ba't mo ka inaway? Wala ka, nanonood lang ako ng tibak. Lolokohin mo raw ako 15 years from now. Hindi pa nangyayari, wala pa at hindi naman talaga totoo. Alam nyo, ang magiging trato mo sa taong yon na pinag-iisipan mong niloloko ka, hindi rin maganda. Kapag nasagi mo lamang sa isipan mo na niloloko ka ng taong yon, hindi mo siya itatrato ng maayos. Apektado ang pagtingin mo sa kanya. Listen to this. The love of God sa buhay natin is not based on your past, not based on your present, not based on your future po. Nung namatay si Jesus, alam niya na makasalanan na tayo. Pero hindi ibig sabihin nung namatay si Jesus, hindi niya alam na hindi na tayo magkakasala. Alam pa rin ng Diyos, magkakasala tayo in the future po, pero alam na ng Diyos kung ano ang gagawin niya sa atin upang manatili o mapanatili ang magandang pagsasama, kundi naroon yung pagkapatawad ng Diyos. And God's love is eternal. Sino lang ang pwedeng tumayo na relationship? Pagdating ng tukso at pagsubok, walang iba kundi ang tao, ang mag-asawa, na nakatayo sa ibabaw ng batuhan. Because God is love, because Jesus decided to love you. Ito ang magandang pagkakataon. Marami pong nag-asawa, marami pong pumapasok sa relationship. Ang totoo, hindi lang po alam ang love. Yung lust, self-satisfaction po, gustong i-fulfill yung sariling desire, hindi po love yun. Medyo makasarili po yun. Napakasarap na ang ating dahilan at ang ating puso ay katulad ng ating Panginoong Hesus na ang lagi niyang isipan, ano ang pwede niyang gawin sa atin, ano ang pwede niyang ibigay, paano kita mapaglilingkuran. Minsan may mga tanong na laging paulit-ulit lang, paano kung hindi po naging tapat ang aking asawa? Walang problema. Ikaw ang maging tapat.
hindi niya ho ako minamahal mahalin mo siya. Kung hihintayin natin na ang ibang tao ang kumilos bago tayo magmahal, sensya na po, hindi po mangyayari yon. Wala pong pagbabago na mangyayari. This time po, simulan natin. Sa atin magsimula ang tunay po na pagbabago at pagmamahalan. Una tigit sa lahat, itayo natin ang ating sarili at ang ating buhay sa pag-ibig ng ating Panginoon. Alam niyo ho, hindi mo naman talaga kayang mahalin ng ibang tao pag hindi ka puno ng pag-ibig galing sa Diyos. Amen po ba tayo doon? Saan ka kukuha ng pagmamahal? Saan ka kukuha ng pangunawa? Kung hindi ho tayo puno ng pag-ibig mula sa Diyos, sino ang pwede magturo sa atin ng totoong paano makipag-ugnayan at makisama po sa taong sobrang kakaiba sa ugali at sa lahat ng bagay? Listen to this po Talagang napakasarap po na tunay na mag-invest tayo sa relationship. Challenge ko po kayo, kahit mag-asawa na ho kayo, bili pa rin kayo ng mga books na mga pwedeng makapagbigay po ng magandang pagsasama. Problema ho kasi, napunta na sa Downey, Ariel, yung mga natin, budget natin lahat, Meralco, PLDT. Yun lang ho ba tayo nabubuhay? Kaya sa totoo lang po, I don't want to open anybody here po, hinayang na hiyang tayong gumasa sa mga couples retreat. Mas mahirap mag-file ng divorce. Mas mahirap mag-file ng annulment, napakagastos at napakahirap bumuhay ng mag-isa sa pamilya kapag nasira ang ating relationship. Sa mga dalagat binata na nito ngayon, bago nyo papasukin ang relationship po, magbasa kayo ho, paano maging mabuting asawa, paano magbuo ng pamilya. Walang school ho kasi sa atin na nagtuturo. Buti na lang po sa Amerika kahit pa paano, meron ng isa lang doon, focus on the family. School po ito na pwede kang pumasok ng 2 years. Wala kayong pag-uusapan kung hindi ho pamilya. Pero sa atin sa Pilipinas, wala po niyan. Church lang po, somehow couples, mga retreat, couple seminars, ang pwede po natin gawin. Pero again, mga minamahal, you should value relationship. Una tingin sa lahat sa Diyos. You should value relationship sa mag-asawa. You should value relationship po sa inyo po mga anak. At ang pamilyang yan ay tatayo sa biyaya ng Diyos. Amen po ba tayo doon? Na sa atin dito ngayon, ang gusto magtayo ng bahay o relationship sa ibabaw ng bato, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus.